Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay May 20, 2026 at ang oras is siguro mga 11 o'clock na ng gabi. Okay, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Have a mercy and peace upon us. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufa Sugsulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries man. Si, mabuhay ang nagmumula sa perdas ng silanganan ng sikatan ng araw at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan at higit sa lahat, ang espiritu ng katarungan ay iiral sa bawat isa sa atin. Mabuhay ang apat elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa at sa apat na direksyon nito from the north, east, west, south. Okay, kumusta lahat ang mga kapatid? At bago ang lahat, wala mo na akong sawang kayo ay aking pinapasalamatan sa lahat ng mga prayers ninyo, sa lahat po. Full package na yan, okay? Pag sinabing full package is nandun na lahat, pangunawa, pagmamahal, lahat na. Okay. Sa gabing ito, meron lang akong konting share sa inyo, no? Alam natin na kaliwat kanan ang mga nangyayari na talagang kaguluhan, pero ngunit subalit datapwat dahil mag-uumpisa na sila dahil dito sa mga corruption na ito. Napanood ko yung interview through kay Madam Jessica Soho doon sa doon sa mga 18 Marines, and ang tanong kasi doon is saan napunta ang bilyon-bilyon na pera? Kasi alam natin na maraming nasasangkot, but do you believe na wala naman talagang mayroong corruption pero wala naman talaga silang pera na pinanghawakan? Paano nangyari yun, Lidimin? Ganito kasi yan. Itong mga to nagkakaroon ng korupsyon sa papel pa lang. Dahil syempre, nandoon yung mga tinatawag ng mga project feasibilities, no? Sa papel pa lang, doon pa lang, drawing pa lang, nagkaroon na ng korupsyon. Pero literal na pera talaga na na-distribute sa kanila, wala talagang pera. Ako nang nagsasabi, walang pera. Yung sinasabi ng 18 Marines regarding doon sa mga dollar, believe me or not, lalabas talagang buong katotohanan. May kinalaman pa rin ito sa mga commodities. Okay. Ayan ha, nasabi ko na sa inyo. Okay. Itong mga kaguluhan ngayon sa Senado na may mga padrama-drama effect pa, may mga paiyak-iyak pa sila, ay, hindi ko kayo ginajudge dyan ha, pero alam nyo, kahit sino po ang paupuin ninyong presidente dyan, as long as hindi po maibalik sa monarchy ang ating bayan, ay patuloy lang po ang mga kaguluhan, patuloy lang ang mga digmaan. Actually, itong nangyari sa mga kapatid ng Muslim, baka hindi nyo namalayan na sa pamamagitan ng politika ay kayo mismo ay inaatake na. Okay? So ngayon, meron akong konting i-share sa inyo, bagamat may mga bagay tayo na hindi pagkakaunawaan, pero hindi nangangahulugan na ipagdamot ko sa inyo ang isang bagay na kung saan ay pinapasalamatan ko dahil sa ilang bilyon na population sa buong mundo ay isa ako sa napagkatiwalaan para sa programa ng Diyos. Okay. Ang Amerika ngayon ay mas lalong palala ang kanilang XRP na pinasusulong just because meron itong effect. Di ba sinabi ko nga in-explain ko na nga sa inyo. To make the story short, lalo na ngayon na ang asteroids, no? I am not a scientist, I am not a chemist, I am not a geologist, I am not a seismologist, but based on my monitoring and based on the system, yung asteroids po ay doon po yan so far ha, depende yan kung mayroong pagbabagong direksyon ng galawan. The asteroids is tawag nito, sentro siya somewhere in the US, no? Doon babagsak ang asteroids na yan. So ako'y nakikiusap dyan sa mga namamaha, especially headed by the
the beloved President Donald Trump. Ito ay bigyan ninyo to ng pansin. Kaya pag hindi nyo to bigyan ng pansin, baka makatulad kayo dito sa amin. No? Na last year pa lang, nagpaalala na ako na bigyang atensyon yung regarding po doon sa tinatawag na energy dahil magkakaroon po talaga ng malaking problema. And speaking of that, no? Actually dito po sa amin dito sa Gensan, actually nagpasalamat ako sa programa ng aming mahal na mayor na si Lorelie Pacquiao just because of program na tinatawag na pailaw, no? Yung mga walang ilaw na mga lugar kasi 'di ba pag may mga problemang lugar hindi agad basta inaaprubahan yan. Kung sa Maynila, Meralco, dito sa amin Socoteco, and if we're talking about the Socoteco, hello sa lahat ng mga taga Gensan, no, ganito yan, nagkaroon ng issue, actually even the Meralco, no, nagkaroon ng issue dito sa amin regarding sa Socoteco na yan just because according to the management is malaki ang kailanganin, 10 billion yata, and then may mga sabi-sabi na nag-donate daw si dating Senador Manny Pacquiao ng millions, no? But do you believe that kahit just like an Department of Information Technology na yung sinabi nila na gi-shutdown nila just because wala na rong pangbayad, no, ang pamahalaan. No, kahit po may pangbayad ang pamahalaan, dahil nga po expired na po lahat ng mga kontrata na yan. Kaya maliwanag sa sikat ng araw, in-explain ko ito. Bakit ko sinabi that the telecommunication and the radio communication, of course, iisa lang ang may-ari niyan. Even the ABS-CBN, even the GMA, even the international mga broadcasting, no, iisa lang po ang may-ari niyan. Kaya nga ang kanilang permit is franchise. So ibig sabihin, no, parang dito sa amin, no, na so far ay nagsisiris lang ako ng kuryente, no. So ang gisirisan ko ng kuryente, natural siya po ay nakakonek, hindi naman po talaga direkta yung kinunikan ko ng kuryente, kung hindi yung gikunikan ko ng kuryente ay nakakonek din po siya dito sa Socoteco. Okay, ganun po yun. So ang Socoteco po ay nakakonek din siya doon sa isang sistema. Ito na yun, no? So hindi lang dito sa amin. I just want to clarify, no, it's not all about the electricity problem, no, sa bagay na yan, no. Actually, yung mga Petro na yan, yung mga Shell na yan, do you believe iisa lang ang may-ari niyan? Hello kay Madam G, no? Do you believe na iisa lang may-ari? Huwag natin muna tayong lumabas sa ibang bansa, dito muna sa Pilipinas. Do you believe that just like ang Jollibee, just like an McDo, just like an ano pa ba, ng mga sikat, mga Wendy's na yan, mga Mang Inasal na yan, alam niyo ba na iisa lang ang may-ari ng mga yan? Kahit yung mga BGC na yan, lahat ng mga paano nangyari yun? Yan, mga Trying Hard Copycat, yung isa na si Trying Hard Copycat, ayun, nagaya-gaya po, tumaya na naman siya. And I just want to clarify na yung sinasabi ko na 2028, doon tayo magkakalaman, doon tayo magbubulagan. Actually, before, no, bago mangyari ang 2028, ito palang taon ito, before na maghiwalay ang taon, ay meron another making history na naman ito. Yung napanood nating palabas na eksena sa Senado, may mas matindi dyan. Yun, hindi na talaga palabas yun, sinisigurado ko sa inyo yun. Hindi na talaga palabas yun. Kumbaga, lahat ng bagay may tamang kapanahunan. Yun lang masasabi ko. Yung sinasabi ko sa another making history, hindi na talaga palabas yan. Totohanan na yan. Abangan nyo to, Central Bank, kayo ha. Okay, doon tayo, balik tayo doon sa sinasabi about sa mga kapirahan system. Okay, actually po, sila naman talaga drawing pa lang, papilis pa lang, mga project feasibilities pa lang, doon na po nagkakaroon ng corruption. Pero literal na pera talaga na wala silang nahawakan.
nagkaroon lang ito ng tinatawag na corruption just because papel pa lang, project feasibilities pa lang, ayun na, no? Ayun na sila mga lagay dito, lagay doon, no? Kaya ngayon hindi na sila mapalagay dahil sila mismo nagkakagulo, nagpapatayan. And if we're talking about, Senador Bato, this is merely the minuto. Si Senador Bato ay wala po sa ibang bansa, no? Nandito po siya nanatili sa ating bansa. Kasi sa totoo lang, mas safe pa siya pag nandito siya sa ating bansa. Kayo ba? Okay. Anyway, mga mahal kong kapatid, no? Ingatan ninyo ang inyong mga mata. Ingatan ninyo ang mga naririnig ng inyong tenga. Okay? Para ang inyong pamumuhay espiritual ay hindi po ito maapektuhan. Pagkos, hingiin ninyo ang tamang gabay, patnubay, humingi kayo ng wisdom sa nag-iisang Alpha Power Omega upang maintindihan, maunawaan ninyo at wag kayong mag-judge, no, sa mga nakikita yung naririnig, no, lalo na ngayon that social media is the weapon of of our enemy. Actually ginamit na weapon ng na ito, yung social media na ito, no. Hello kay Madam, kay Lourdes Lagiman watching from Amsterdam. Thank you so much, Madam. So ito yung mga paghahandaan, and I just want to clarify your mind that yung 2028 is not hindi pa implementation na yun, at even the time ng implementation ay wala pong perang release, no, sa mga tao, no, kung hindi ipairal, ipatupad ang programa. Dahil kung akong tatanungin nyo, wala po kasi sa system wala po kasi sa programa na magmumudmud ng pera sa inyo ng katakot-takot na milyon-milyon, no, lahat na yata ng milyon patilyon sa gubat, no, ay naguguluhan na rin. Kasi just imagine, kaya nga 'di ba, i-imagine niyo, halimbawa na lang yung anak niyo makakatanggap ng assuming 500,000 a month, no, assuming 1 million a month, yung iba nga, oh my god, 500 million USD, no, 500,000 USD, 500,000, oh my god, a month. So isipin mo yun, sa palagay ninyo, baka kayo mismo hindi na nga kayo siguro makapagpasalamat sa Panginoon, no? Happy kayo So kaninang umaga, nagkaroon tayo ng FB Live. So nandoon, panoorin nyo na lang about ito doon sa naghihingi tayo ng blessings, but kumusta yung mga sarili natin? Dahil ang blessings po ay nagkakaroon ng hindrance ang blessings kung ang tao unang-una namumuhay sa kasalanan. Ako, talaga ako niyan, dahil to be honest is well, nobody's perfect, no. Ay sabihin man natin na pagdaanan natin mga bagay, but the most important is itinuwid mo, no, itinuwid mo yung life mo, and then nagbalik loob ka sa Panginoon. That is the very important. Kahit gaano pa makasalanan ka, no, as long as magbalik loob ka sa Panginoon, no, ay lahat yon ay buburahin ng Panginoon yon sa iyo, no. Kumbaga quits, ganun siya, no. So maging kayo ganun din, subukan ninyo. Okay, this evening ay sinabi ko naman sa inyo that the XRP, no, sabi ko nga di ba, kahit magsanib persa pa itong QFS at saka BRICS, ipang-untog ko tong mga to. Alam niyo, the purpose of that is to penetrate the system. Kaya nga gusto nilang i-abolish ang tinatawag na banking system na sinasabi lang old system, but healer, whatever it is, ma-old man or man-new, paano kayo magkaroon ng new system kung walang approval sa old system? Kaya nga ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. That's a very simple formula. Okay? Sa gabing ito ay ito na nga yung sinasabi ko sa inyo, no, na ako'y nalulungkot doon sa mga kapatid na anyway, hindi ko sila masisisi, no, na umaasa at asang-asa pa rin na naman sa release this coming June and July. Kuno. Okay, good evening, Madam, no. Good evening po, Madam Clarks, no. So
ito ngayon, may mga bagay ako, no? Kaya nga yung isa nating kapatid na ikwento ko no na yung mga nangyayari ngayon, hindi na rin naman ako nagtaka. No? So parang hindi ako mapalagay, kailangan ko ng water. Sorry, ganun talaga si Lidimin. So, ano siya, just wait for a while. I need the water kasi yun ang pang charge ko. And then, ano siya, ganon. Ganito yun eh, kapag I feel something different in my body, so ay kailangan ko yung water, no? Kay manghihina ako, charot, no? Magdi-disipel na yata ako. Just wait a minute, okay? Kukuha lang ako ng tubig to put my foot, okay? Just wait. Manghihina mo, dahil lang. So, ayan. No, kailangan ko ng water sa aking paa. So, hello kay Madam Nina Tamayo-san. Okay. So, ngayon, ganito siya. Regarding po sa mga, okay, sikapin ko bukas, no, na itong mga nagkalat ngayon, bago yon, okay? Meron akong mensahe para sa lahat. Alam nyo ba na si Elon Musk ay may pinapagawang bahayan somewhere in Palawan? At alam nyo ba that Elon Musk, he has a plan to stay here, to live here in our beloved country? Hoy, Elon Musk! Binabalaan kita, dudong Elon Musk. Naku, Elon Musk. Wag na wag kang gagawa ng hindi ko ikakasiya. Dahil sinisigurado ko sa iyo, yung mga black eye mo sa mata, baka kahit gaano kadaming bodyguard mo, baka ako mismo maglagay ng black eye sa pagmumukha mo, Elon Musk ka. Wag na wag kang magkakamali. Hoy, mga kababayan, nasaan na ang inyong pagkamakabayan? Pag makakita lang kayo ng foreigner, babaw kayo ng baw, pag sure kayo dyan, oy. Sus, Ginoo. Kaya nga may kasabihan, di ba? Noong unang panahon, ang ating mga lola, pag makakita ng hapon, tago agad sila kasi sila takot hapon. Pero sa panahon ngayon, abay, pag malaman na may hapon o pag may hapon, no? Labas lahat ang mga kababaihan, no? Sorry ha, pero baliktad ng mundo. No, ganoon naman talaga, 'di ba? Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Princess Amber. So, to make the story short, binabalaan ko si Elon Musk, dodong Elon Musk. At hindi lang si Elon Musk, may mga personality ng US na they want to live her in our beloved country, somewhere in Palawan, no? Nako, Elon Musk, binabalaan kita. Kung ano man ang balak ninyo sa aming bansa, anak ka ng tinapa, Elon Musk. Elon Musk, talaga lang. Nako, hay, mangambot na lang ko. Dodong Elon, naahala ka, baka magkamang napod ka sa Latigonia. Yes, kasi namumonitor natin ang mga kurimaw na yan. So, basta yun lang ang paalala ko sa iyo, Elon Musk, ha? Ikaw ba? Talaga lang ikaw, Elon Musk. Pagka na lang, Jod. And aside from non, okay, ito ha, makinig kayo. Yung dito sa amin sa Jensan, ang laki ng problema ng Socoteco, no? About ito kung sa Manila, Meralco, dito sa amin Socoteco. Actually, kahit may pambayad yan, kahit po yung Meralco na yan, kaya nga, I don't know kung gaano ba katotoo na sila man ay Meralco, sila din naman ay naglagay din ng solar. Pero nakakatawa, ewan ko ha, hindi ko pa masyadong na-check, pero may nakita ako sa social media na sinabi ng Meralco na ang mga magpapakabit ng solar kailangan kukuha ng permit or ano, dahil sila ang may-ari ng sun. Hoy, pag sure mo ay may-ari ng sun, sansanin ko kaya kayo, no?
ito na ngayon magkakalabasan at ito ha, abangan nyo to, ang Central Bank, kung gaano nagkaroon ng kaguluhan sa Senado, mas higit sa Central Bank, abangan nyo to. Abangan nyo to, tandaan nyo to, ay mga trying hard copycat ha. Ito si isang trying hard copycat. Sasabihin na, ay ganito, ay pag sure. Hoy, Diyos ko Lord, patawad. Saan nyo ba pinulot yung apo ninyo? Hoy, patawad. Sorry ha. Tapos, sige lang, mag-ano kayo, kaya nga, hindi na rin naman ako nagtaka kasi biblical speaking, nakalagay talaga sa propesiya yan, no? Na darating ang panahon na kung saan sila makakarinig na nandoon si Kristo ay nandoon sila. Panibagong scam na naman ang solar. Yes, buang yan, yung solar na yan. Hayaan nyo madam, dahil sa global reset, ito na yung magaganap ang 3 days darkness. Pantay bitaw yan ha. Kaya pinapaliwanag ko na sa kanila lahat, di ba? So, ngayon, nagpapasalamat po talaga ako sa inyo dahil actually, no, kung mayroon lang dapat lilipad ako, what I mean is, dapat alis ako dahil naiiyak ako dito. Ang kalooban talaga ng apo ang masusunod. Ang programa niya ay wala tayong ibang gagawin kundi sumunod. Dahil sa totoo lang, kung meron lang talagang sapat, no, dahil one of our beloved keeper, nalaman niya na, merong invitation, no, at tinanong niya ako, anong bansa ang nag-invite sa'yo? So, may nabanggit ako, kasi 5 yan no, so, hindi ko sukat akalain, dahil katulad ng sinasabi ko, bagamat sila ay mga mahal na keeper, hindi yung mga napuntahan ko, kumbaga sa Bisaya, gakinto jud ko sa ilaha. Ibig sabihin nagakinto, ibig sabihin talagang low profile ka talaga sa kanila. And then this keeper ay nung sinagot ko siya na ito yung bansa na ito, sabi niya, bakit? Anong gagawin mo? Ang sabi ko sa kanya, I'm not going there to encourage sa mga investor, pero ngunit subalit datapwat, dahil alam nyo ba na mga taga-ibang bansa, hinanap din talaga nila ang kasagutan. So to make the story short, minsan kasi meron akong na-encounter, no? Akala ko just trip lang. Pero nung gi-interview ako is ang sabi ko lang, hindi ko kailangan mag-invite ng investor because the asset is here, no? Kung totoosin, sila pa nga ang merong tungkulin sa atin kung tutuusin. So, meron akong some documents, no? Pero I cannot expect, no, na itong keeper natin na tinanong niya ako kung anong bansa, sabi ko ganito. Sabi niya, ipagpaumanhin mo dahil ilang beses na kasi kung pumunta doon, ipagpaumanhin mo dahil sa totoo lang mayroong dokumento dito para dyan sa sinabi. Alam ko hinahanap nila yon. Actually guys, nasa akin yan no? Sulat kamay siya. That was the time na ako kasi, the time na yon is napaka-ignorante ko pa. Do you believe na yung sulat kamay ni Kuya Emmanuel, itinapon ko pa yun sa basura. Pero nagtataka ko bakit ang bag bumalik sa loob ng bahay. Promise, gabi ngayon kahit hindi ako magising kung nagsisinungaling ako sa inyo. And then second, nanindigan balahibo ko. And the second is merong pirma na kasi sabi ko 3 days mula nung namatay ang Kuya Emmanuel is ayun, nagpakita siya sa akin at sabi niya, buksan mo yung bag. Hindi ko pa tinapon the time na yun. So to make the story short, wala kasi akong interest doon, hindi pa pakialam ko dyan. So, isa pa, iniisip ko, milyon-milyon ang pinag-usapan, tapos ganyang hitsura ng papel. Kasi, kumbaga sa Bisaya ba, murag pang ilo lang ba siya ba?
Wala lagi siya pang ilo. Ibig sabihin, parang pampunas lang talaga siya ng puwet kasi nga, gihimo. Kapag ganun ko yung papel kasi nga, hindi ako interesado hanggang nagbulat talaga ako bakit yung bumabalik talaga siya sa bahay, sa loob ng bahay. So, hanggang nagpakita ang Kuya Emmanuel, hanggang tiningnan ko ito. So, ako, naano ko sa sarili ko, ano ba to? So, hanggang dumating ang points na, ayun na nga, ang Isabela kasi is nandyan sa nandyan, handwritten niya, nakalagay kasi dyan, may mga instruction kaya hanggang nakapunta ako ng Isabela, hanggang pinuntahan ko itong keeper nito, no? So, natuwa ako dahil, actually, may kinalaman ito sa solusyon regarding sa gas, okay? Kaya nga sabi ko, makinig kayo ha. Ito yun Ano yung gold na pinag-uusapan? Ang gold kasi for me is the G is for gas, O is for oil, L is for the land, and letter D is for deuterium. And do you believe, pag alisin mo yung letter L, that is the God. Ang L is, nako, tanggapin nyo to o hindi. Ang letter L is a Lucifer. Yan po yan. Kaya sa usaping ito, kasosyot lagi si Lucifer. Kaya tingnan nyo, pag mayroong mga hindi magandang mga kaisipan, o di ba walang transaksyon na nagaganap. Kaya laging kasama yan dyan si Lucifer. No? Ganon. So, huwag kayong magagalit sa sinasabi ko, ha? Unawain ninyo ang mga sinasabi ko sa inyo. No? Kasi kayo gold kayo ng gold. The meaning of gold is J is for gas, O is for oil, L is for the land, and letter D is deuterium. So ito Bulgaran na. There's a lot of people saying that the langis, tubo ng langis, ay ganito, ganyan. Si Lidinmi naman, di ba? Lagi kong sinasabi, walang dapat i-operate. Wala, kasi may mga tubo na yan. Okay, mga trying hard copycat, dali na. Alam niyo na kung sinong trying hard copycat. The meaning of langis is tao po yan. Baliktarin ninyo ang langis. Signal po ang kailangan. Langis, sulat ko nga. Sulat ko ha. Langis. Baka naman nagkamali lang ako. Langis. Oh. The meaning of langis, signal po yan. Okay. Alam nyo ba, in the Bible, no, is mababasa dyan, tuloy ng mga trying hard copycat. Yes. Okay. Alam niyo ba na, di ba mababasa natin sa Bible, no, na wag daw pagsalitaan ang kapatid na ulol. Di ba? Nababasa. Do you believe that ulol? Ano yung ibig sabihin ng ulol? No? Ano yung ibig sabihin ng ulol? Kasi pag i-research ninyo ito sa Google, of course, may meaning. Yes. Yan po ang meaning ng yun po ang tunay na langis. Signal po 'yan, no? Yes, 100% ma'am. Oh. Sige daw be. Gandang gabi ma'am. Okay. Itong tinatawag dito sa prophecy na mababasa, wag nating tawaging ulol ang ating kapatid. Dahil ang ulol, sagrado po yan. Ma'am, paano naging sagrado ang ulol? Because ulol, si Lolo po yan. Ang ulol, si Lolo po yan. Kaya wag magtawag. Kaya nga sabi ko, wala pong dapat magsalita. She or he is the chosen one. Isa lang po ang chosen one, ang ulol na yan. Kaya nabuo ang lahat ng mga accounts. O mga trying hard copycat, kahit yung putragis na sinasabi mong apula kay, gusto ko makitang pagmumukha niyan. Kayo ang nagpahirap sa taong bayan ng mga kasinungalingan ninyo, tamaan sa nakiyang kidlat. Guarded talaga ang lahat ng mga sikreto. Kaya even if i-insignor, ano bang sinabi niya? Pero hindi ito nilabas ng mga nagpakilalang mga anak, ang mga punyeta. Dahil pag sinabi nila ito, baka wala na silang mauto. Anong sinabi? Whoever you are, the real FEM ha?
whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Kaya kahit magsanib pang QFS at saka BRICS, ipang-untog ko pang mga yan, hindi nila kayang i-penetrate ang ating system here na bayan ng pinili ng Diyos. Ha? Yan. Ulol is lolo. Yes. Si lolo ang ulol. Siya ang the chosen one. O ngayon lang siguro yung narinig sa akin. Habang nagngangawa ako dito, naramdaman kong lolo. Saan nga ba si lolo? Lo ha, ikaw palo, isa ka palo. Hay, nako lolo. Talaga lang. Dami talagang itinago sa buong sangkatauhan, ma'am. Yes, maging ang mga pagkatao ninyo ay itinago, ipinagkait sa inyo. No? Na kayo pala ay mula pala talaga kung yung mga nagpakilala sin mga hari, mga reyna, nga ngayon nagpapasilbi sa darating ang araw, baka mas kayo pa ang prinsesa, mas kayo pang reyna, mas kayo pang hari, kaya silang magsilbi sa inyo. No? Kaya nagkakadaletse-letse ang ating bayan. Yes. No? Ganun po talaga. So, ngayon naintindihan ninyo at mga trying hard copycat kasi napasama si ulul eh. Lolo is everywhere. Yes. No? Sasabi kaya nga pinagbawal ang salitang ulul kasi sagrado ang ulul. Si lolo kasi ang ulul. Ay, nako. Parang gusto kong tawanan mo ang iyong problema. Ma'am, may ID kami ng deuterium. Naloko kami. Yolanda Saludar. Actually, ang deuterium project is totoo. I just want to clarify ha. The deuterium project is totoo. The question is, what is the personality, the credibility sa mga tao na na-encounter ninyo? Kasi kung sila di minang tatanungin, just like for example, the langis, wala pong dapat i-operate sa langis na yan. Siguro naman, sample itong nakita ninyo sa Iran, di ba? Na meron pala mga tubo sa ilalim ng mga langis. May mga tubo pala about sa mga internet. Hindi pa nangyari mga yan. Sinabi ko na sa may mga tubo sa ilalim. O ngayon, the Capricorn Project. The Capricorn Project is related po yan doon sa Australia. Yung mga tubo niya na nandito sa kaya wala pong dapat. Diyos ko day, Diyos ko dudong. No? Kaya nga itong malampaya gas na ito, halay pag sure. Diyos ko day, Diyos ko dong. Kasi pag i-ano ninyo yan, actually, kung hindi ako nagkakamali, no, the 19, ano ba yun? Ano ba yun nasa record ko? No? Even the Petron, kaya nga sabi ko, ang Petron, ang mga gas na yan, yung mga airlines na yan, isa lang ang may-ari. Kahit makarating ito sa Meralco, Meralco at saka San Miguel Corporation, at yung iba pa, Magnolia, ano bang accounts ang ginamit para punduhan kayo? Iisang accounts lang naman Anong backup ang ginamit? Tapos magsasalita kayo, anak ko ng tinapa. Bakit nangyari sa atin lahat ito, ma'am? O di dapat, kung totoong apo-apo lakay, Diyos ko, maapo lakay, Diyos ko talaga. Ako gumagalang ako ng matanda. Pero pag walang pinagkatandaan at sinungaling, hindi pwede sa akin yan. Hindi pwede sa akin yan. Baka, ay nako, talaga lang. Ewan ko na lang. May, actually, the program is given, but the question is, gaano katotoo yung mga gumaganap dyan? Kasi yung iba dyan, inutusan ng magpaseros, anak na ni FM. Pero mga anak ng animal, hindi naman nagdeklara ang kalang mga nanay no, mga kabit ang mga nanay nila. Pag sure kayo dyan. Prangkahan tayo, huwag kayong magagalit sa akin. Lolo is everywhere. Kaya nagkadalitsi-litsi talaga tayo. No? Nagkadalitsi-litsi talaga tayo. No?
And aside from nun, no, alam nyo ba na yung words, no, na sinabi doon, whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. No? Kahit sino pang pinakamagagaling na IT na i-hire ninyo dyan, no? Hindi ang kalooban ninyo ang masusunod. Naintindihan ninyo ako. Dami talagang itinago. Yes. No, naintindihan niyo ba ako? Kaya, itong si Trying Hard Copycat, no? Ba? Nagpalabas agad na si Apo. Hoy! Pag-shoulder. Ha? Kaya ako, silidimin lang ako, pero magharapan kami. Eye to eye, kaya kong titigan yan. Mata sa mata, yung Apo na sinasabi ninyo. Nasabi ko sa inyo, kayabangan akong kayabangan. Na? Ngayon, yung kausap kong mahal natin, no, na kapatid, kaya sabi ko, kung meron lang, dililipad ako. Dahil, unexpectedly, kaya nga sabi ko, alam ko naman pero, kumbaga sa Bisaya, nagkinto jud ko ba kayo? Hindi ako nag-asal na, mas mataas ako, ganito, ganito, no. No, talagang alam niya yan na nagpakumbabang loob talaga ako, anda. Hindi ko in-expect kasi alam ko, no? Kaya ang Iran, no? Sinabi ko naman sa inyo, Iran is related sa atin. And aside from that, no? Mantakin ninyo, kaya nga may zombie vessel, di ba? Pinaliwanag ko sa inyo yung zombie vessel. Ang satellite, no, ang drone ng US, hindi nila, meron lang nasasagap pero hindi nila maklaro. Yung tiningnan ko, habang nagigera ang US at saka ang Iran, ito naman si Japan niluluda ng oil, no, niluluda ng oil ng Iran. So alam ba natin na ang Japan is allied ng US, but how come na ito ay niluluda ng Iran ang Japan vessel? So saan papunta? Actually ito yung ano sa atin, no, yung sinasabi na ano ng Japan na oil sa atin, galing po ng Iran yon, okay? And then to make the story short, di ba? Sabi, hindi naman tayo pinakilaman ng Iran, pinadaan tayo. Pinadaan lang po. So bakit hindi pinakilaman ng Iran? Because ang Iran, alam nila na may buhay dahil may nagsignal yan sa kanila doon, pero wala pang final signal. Alam niyo kung bakit? Kailangan uupuan yan, pag-uusapan mo na ang pandaigdigang kapayapaan. Para hindi magkagulo-gulo. Kasi yung nangyari sa Senado natin ngayon, not literal talaga, is nandyan talaga. Kasi yung mga dollar na sinasabi ng 18 Marines, puro po fiat money yun, walang backup yun. Okay? And ito na yung sinasabi ko, that hoping, no, na ano ko yan, no, makalipad agad ako dahil ano po yan kailanganin, dahil sinabihan ako ng kapatid na kailangan mong makarating agad dito sa lalang madaling panahon dahil aakyat kami sa taas, so baka matagalan kaming bumaba, abuti na naman ng buwan. So ngayon nag-antay siya, so sa kalooban ng Panginoon, ng Apo, ay ipinagkatiwala ko sa kanya ang mga bagay-bagay. Siya na bahala, ikaw na bahala, Apo. Purihin ka na nagsugo, hindi mga sunugo. Ganun po siya. Kaya, yung iniwan sa akin ni Kuya Emmanuel, talagang iniiyakan ko yan dahil ito na yun Ito na yun lahat ng mga nangyayari sa atin. Kaya lang, ang gusto kong tumatak sa puso at isip ninyo, una, the golden rule is malaki ang pananagutan ng isang tao na alam niya kung anong gagawing tama ay hindi niya ginawa. Pangalawang golden rule ay higit sa lahat, ang higit sa lahat muna ay syempre purihin ang nagsugo, hindi mga sinugo. Pangalawang golden rule is
huwag tayong mangangkin ng hindi atin. Pangatlong golden rules, marunong tayong tumanggap ng katotohanan. Okay? Apo is our great provider, ma'am. Yes, kapatid na Princess Amber, no? So, maging ako na ano ko sa sarili ko dahil hindi ko naman in-expect na ganito pala yun eh, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-research kayo. Bakit sinabi ng ni Sarah G. Sarah, we are waiting for the green signal again? Nung sinabi nila yun, ibig sabihin may nag-signal sa kanila. Kasi kung manggagaling sa kanila ang signal, hindi na nila yan isasabihin. Ibang statement ang gagawin nila. Kaya lang sabi nila, we are waiting for the green signal again. No? Para sa QFS. So, sino ibig sabihin? May nag-signal. Ang tanong, kailan? Kailan? Anong taon siya? Anong pizza siya? Kailan? Bakit? Ito yung mga katanungan eh. Bakit hindi na tuloy? Kasi kung kailan, that was February 17, 2019. I-research ninyo. Na nag-signal. February 17, 2019. No? Kaya kong patunayan because DIT is still alive. Dahil yun yung IT. Yun yung IT ng isang nagpakilalang pera nawa ang kanyang kaluluwa. Yun yung nagpakilalang anak ni FEM din. Senior. No? So, kung tinignan ko yung kanyang accounts. That is the accounts ng HSBC United Kingdom. Pero pagpindot, welcome to the ni Sarah G. Sarah program. The HSBC United States of America. Ganon. That was February 17, 2019. 2 p.m. po yan. Intindihan nyo? At yan po ay honored po yan ng isa sa mga original na programmer ng Quantum Financial System. Yung kano na yon, I have a picture, I have an evidence. Nag-usap kami at alam niya ang pinaliwanag ko. Kaya lamang, the problem is, dahil hindi naman ako naghingi ng kontak sa kanya, itong mga kapatid natin na iba. Kasi inuuna ang pera. Walang pinagkaiba kay Lolo Fukuda. Who is Lolo Fukuda? Lolo Fukuda is one of the acknowledged siya ng isa sa mga elders ng ng family ng royal sa Japan. Ganun ang nangyari kay Lolo Fukuda. Because I don't know how to speak Japanese no? Mahabang kwento. Pero dahil sa mga maling tao na nakapaligid sa kanya, because sorry alam ko napapanood nyo ako, hindi tama na ang dokumento ibibigay ko sa inyo. Bakit hindi nyo iharap ulit sa akin si Lolo Fukuda? Para matapos na ngayon, kung gusto niyo magmatigasan sa akin, okay, ako sanay akong kumain ng saging ng saba, kahit stanpil ko. Tingnan ko lang, matibay sa atin, no? It was 2029 ang unang signal po, ma'am, pero COVID pandemic ang lumabas noon kasi ayaw nila i-release, siguro din, hindi pa right. Actually, 2026 man tayo ngayon, no? Yung COVID na yan, naratil man sila noon, no? Naratil sila kaya gumawa na sila agad naman, no? Kasi ano na yun yun na yun, kaya nga hanggang ngayon bakit inaano yung mga biometric na yan. Hindi pa rin. Actually, isang madaling araw, merong binigay sa akin na ito yung DNA niya. Inano ko siya, binasa ko siya, sabi ko, bakit ganito? No? Nanindig balahibo ko. So, DNA pala siya ng Inkantao, no? Meron siyang DNA na i-bluff ko na lang kayo. Meron siyang DNA ng mabuti at meron siyang DNA ng masama. Yun yung totoo.
Kaya nga sabi ko sa inyo, lahat ng pinagkaguluhan ninyong tagong yaman, kasosyo si Lucifer. Hoy Lucifer, dyan ka lang. Makinig ka lang. No? Ganun. O, yung mga nagbanal-banalan dyan, o, sasabihin na naman, o, tingnan mo si Lidwin, demonyo talaga yan. Ay, kayo pa, pag sure kayo dyan, oy. Maayos kayo. Ay, natatawa ako sa, ayun, COVID is their pandemic para guluhin ang system at program ng Apo. Yes! Oh, actually, yung COVID na yan, natatawa ko dyan sa COVID din. Alam nyo ba na sa COVID, di ba? Alam natin, COVID, walang labas, walang ganito, ganyan. Pero in fairness, yung COVID na yan, kahit papaano, survive din talaga, no? So, marami na tayong nalagpasan. Marami na tayong hinarap na mga hamon, no? O, di ba, tingnan mo yung COVID na yon is kahit papaano, no? Even the mga family, kahit papaano yung mga hindi nag-uusap o nagkakausap na kasi nandoon kayo sa loob ng isang bahay. Di ba? And speaking of COVID, alam nyo yan, na mayroon silang another plan na naman sana na pandemic ng COVID. Pero di ba sinabi ko nga sa inyo, this is Millie Dimin Caloto, hindi na mauulit yan dahil wala silang marirelease sa pondo. Kaya nga di ba yung SB, ano ba yon? 1869 ba yon, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, hindi na may tutupad yan dahil wala lang ano, Lidwin COVID or lagyan ng chips code ang mga tao para lagyan din ng identity. Magagamit din yan para matrace ang huhulihin. Alam mo kapatid na Carolina Salvador, para sa akin, bakit ba? Noong unang panahon, nahuhuli naman ang mga tao At kung if we are talking about that, no? Tingnan nyo naman nangyari sa Senado. Kaya nga sabi ko, mas matalino pa rin si Bato Anong silbi na ang mga SIM card ay pinaregister para anti-terrorism? Anong silbi ng mga, anong silbi? Kaya dito mo ma-realize that ang purpose talaga is meron silang tina-target. Kung sasabihin na malalagyan ng microchip para ito ay madaling mahuli ang mga tao, oh my goodness, bakit ngayon mga hinayupak, no? Mga hinayupak na involved sa flood control na yan, kasi alam ko meron dyan may microchip na kaya nga diba, did you remember nung huhulihin si Pastor Kibuloy? Ang dami nang nag-sacrifice nun. May nalalaman pa silang heartbeat. Ano bang sinabi ni Lidimin? Tumigil kayo. Wala si Kibuloy dyan. Nandun sa kabilang bunkers. Kaya diba sinabi ko, lumabas ka na, anda. Nagpasalamat naman ako kay Pastor Kibuloy, at kahit papaano, no? Yan si Senador Bato. Huwag kayo mag-alala, lalabas yan, but hindi ngayon. Lalabas din yan. Hindi pa ngayon, no? Hindi pa sa ngayon. Lalabas din yan. Antayin nyo. Ay, may another liars na naman po sila, ma'am. Hay nako. Alam nyo, yung mga drama nila ng mga bakterya, kung tutusin, yung mga virus na yan, mas virus ang mga pag-uugali ng mga tao. Kasi, sa totoo lang, kung akong tatanungin, personally, no? Mas nakakatakot yung mga asal ng mga nasa ating mambabatas na nakikita natin kung ano yung mga drama nila dyan. Mas nakakatakot sila, in fairness, Mas virus pa sila, hindi na sila virus, cancer na sila. Ang tawag niya, complicated na sila. Ng daga. Naalala nyo ba yun? Huwag kayong mag-alala. Si Senator Bato, lalabas din yan sa tamang panahon. Bow. Bow.
Alam niyo yung mga virus na yan, no? Natatawa na lang ako dyan. Yung mga virus na yan. Pero, hindi rin tayo pwedeng magkumpiyansa dahil alam nyo, dahil sa nangyayaring global climate change, no? Ay hindi natin may iwasan kasi very polluted na nga yung air natin, no? So, sana may natutunan kayo itong gabi na ito. Precisely, ma'am, kasi mabuti at masama ay pinintulutan ng Apo para subukin ang kanyang mga nilika. Yes. No, ganun talaga. No, kaya hindi ako galit sa ating pamahalaan. Okay? Alam nyo, ginawa kong lahat ng abot ng aking makakaya para akapin at abutin ko kayo. Pero dahil ang hinahanap ninyo ay yung ipako pa yata sa krus, abay, hindi ako si Kristo para magpapako ng krus para sa mga katarantaduhan ninyo. Ha? Kayo na lang kayo ipako ko. Natatawa ako sa inyo. Abangan nyo to, ha. Abangan nyo to. Wag kayo maganda dyan kay Senator Bato. Lalabas din yan. Promise. Promise ko sa inyo. Ilalabas natin yan. Na? Kasi pag ilalabas natin yan at hindi siya lalabas, abay, ibang usapan yan. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo. Abay, gusto magkasubukan. Bawaw. Ay, walang halong biro, ha. Ako talaga sa totoo lang, honestly, no, wala talaga sa akin, hindi ko talagang pangarap ang mag-abroad, no, kaya noon pa man, marami na gano'n sa mga kapatid ng mga OFW sa walang galang na, dahil unang-una, hindi ko ugali ang mang-api ng tao, kaya ayaw ko na ako'y, inaapi, lalo na yung sakitan blues, kaya makipagbugbugan talaga ako, no, so, baka mamaya, mapatay ko pa yung amo ko. Bato ni Darna. Kaya ako hanga ako sa mga OFWs nito. Talagang binabati ko po talaga kayo. Talagang malaki ang respeto ko sa mga kapatid natin ng mga OFWs. No? At talaga lang naman, pambihira ito, no? Itong mga kapatid natin mga OFWs. Na kung tutusin sila ngayon ang pundasyon, haligi ng ekonomiya natin. Like, kung hindi dahil sa mga OFWs niyan, wala na, no? Hawak pa nila ang bit. O in fairness kay kay General Torre, ha, talagang idol ko yun, si General Torre. In fairness naman, ha. So, puri na nagsugin hindi mga sinaw. Ganon siya sa sana lang, no, dahil ang tao kahit anong pagpaplano, siya ang nagtakda, si Apo, siya rin ang mapagyari sa lahat ng bagay, no? So, ako talagang inano ko talaga yan kay Apo. Katulad ngayon, ako, just para malaman ninyo, no? Yung ating isang kapatid, yun nga, nakiusap na wag mo nang tagalan. Kapag mga words na kasi ng ganyan, alam ko na yan, no? So, ako'y nalulungkot para sa iba, no? Lalo na sa mga keepers na alam ko ng inangkin nyo na lahat, no? Kaya nga ang nakalagay sa propesya, sa muling pagpariton niya, no? Actually, hindi naman talaga yung physical na yung si Jesus na sinasabi nyo. Words pa rin ang pinag-uusapan doon, no? So, meron pa kaya siyang madadatnan ng mga tapat sa kanilang tungkulin, ganun yun eh. So, sa gabing ito, anong oras na ba dyan, no? Ay lubos ako nagpapasalamat sa inyo at dalangin ni Lidime na lalo na ang ating mga kapatid ng mga OFWs na pagkaingatan kayo, iligtas tayong lahat sa lahat ng uri ng kapamakan, no? At magiging malakas tayong matatag, no? Physically, mentally, spiritually, no? Magpakatatag tayong lahat at alam ko na may magagawa ang Apo kung tayo'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Emmanuel, Apo is with us, the blessed Redeemer, the living Word. Ipaparanas niya sa atin ang kanyang kadakilaan, kalwalhatian, ang kanyang kapangyarihan. At sa lahat ng mga nanghahamak
nasa kanya lahat ng paghihigante. Tested and proven ko na po yan. Okay? So sa gabing ito, maraming salamat kay Romana Macaso. Thank you so much kay Princess Daisy Martinez, kay kapatid na Jean, kay Ate Jean, heartbeat ng daga, bla bla bla. Kay Carolina Salvador, kang Amber Sunrise, kasi kapatid na Carolina Salvador, ito I want to clarify, balibalik ta rin man natin mundo, yung mga chiefs na yan is the part of the 666. If we're talking about the 666, what is all about? It is good, it is bad for us, So, mas maganda kasi mahirap naman yung sasabihin kong bad yan, tapos mabuti pala para sa inyo. Mahirap na yung sasabihin kong mabuti yan, tapos masama para sa inyo. Pero, system is real. In the book of prophecy, mababasa natin yung tungkol sa 666, biblically yan. Ngunit, subalit, datapwat, merong hindi na unawaan na formula ang mga tao dyan. Alin yun? Hindi nila naunawaan na dyan, merong tatayo at titindig upang kalabanin ang 666 na yan. Kaya nga, according to the book of the prophet of Elias, may mga hula na pinasusulat, ngunit subalit dapat may mga hula na hindi pinasusulat, ngunit ito ay pinatatakan ng tatak espiritual. So, ganun po yon, So, sana naintindihan ninyo at marami kayong naunawaan. Kasi, mga trying hard copycat, dali na, dali na yung sasabihin niya na ganito pag sure. Ang ulol, walang iba dito kundi si Lolo ang ulol dito. Binaliktad lang yan. Yung sinasabi niyong langis, wala pong ibang kailangan dito kung hindi ang signal. Yan ang katotohanan dyan. Kaya wag kayo maghukay kayo doon, O, did you remember panahon ni FRRD, no? Di ba panahon ni FRRD, daming mayabang doon, bullet train project. O, anong sinabi ko? Hoy, matapos na lang mang termino ni Duterte, kahit mag-extend pa yan, walang bagon or bullet train na tatakbo. O, di ba? Nangyari, natapos na lang siya, kahit mag-extend siya. Walay. At this is me, Lady Min Canoto. Yang malampaya ninyo, itagka nyo sa batong sasabihin ko sa inyo. Kahit sabihin nyo na may mga investor na kayo dyan, hanggat hindi maibalik ang monarchy, ang bansang ito, huwag kayong umasa ng langis dyan. Naintindihan ninyo ako? Ganun ka utak si Lulo. Uulitin ko, kahit na nakakuha na kayo ng investor para dyan, na mga magiging counterpart ninyo, magiging kasosyo ninyo, makikita joint venture, diyan sa sinasabi yung malampaya na yan, kung walang signal, kung walang approval, baka sa kakadrilling, sabi ninyo, magdi-drilling na magganito, may langis ng ganito, inano ng Department of Energy, halapag sure. Matapos na lang din ang termino ni PBBM ko, tingnan ko lang. Ngayon, yung sinasabi nyo na mag-i-extend, di, tingnan natin. Diba? So, ganun lang yun. So, sa gabing ito, maraming salamat sa inyo. At have a blessed divine hope, everyone. So, maraming salamat sa inyo. And abangan nyo pa ang susunod na now showing. Okay? So, katulad nito, there's something, So, thank you so much po sa inyong lahat. Ba't ayaw? Ayaw. Kasi may tupak na, may problema na rin talagang cellphone ko ba?